Chairman George Garcia, kilabutan ka naman sa ginagawa mo. You're courting disaster, boss. Palagay ko mag-isip-isip ka dyan sa ginagawa mong yan at listen to the will of the people. Anong gusto mong galitin? Ang 2 milyong Pilipino na kasama ang ating mga kapulisan at ang ating mga sundalo. Pinakamataas na boto ng mga OFWs actually, sir. Pag tumingin ka sa Amerika, Canada, Singapore, Hong Kong. Pala kasi datos ko mga military lang. Pati po sa OFWs, kahit anong bansa, Duterte Youth Party List po number 1. Talagang Pati po sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Talagang voice of the people. Kaya dapat magdadalawang isip itong COMELEC. Alam nyo, meron tayong yung tinatawag na local absentee voting. Ayun. Okay. Ano ang number 1 na party list? Duterte Youth. Sa hanay ng mga pulis at ng mga militar. Kaya, Chairman George Garcia, ikilabutan ka naman sa ginagawa mo. Sabagat dumating na po ang ating special guest sa araw na ito. I-set up lang natin. Nananawagan ako dun sa mga nanabotahe kanina rito. Biro lang po, ha? Biro lang. Na-confirm na natin na hindi mga galing sa office of the speaker itong mga ito. Alam nyo, ito po, isa pang sinasabi ng pamahalang ito. Ayaw nila ng kaaway. Bakit? Mahigit 2 milyong Pilipinong inaway nila. Anong sinasabi ko? Yung mga bumoto sa Duterte Youth. Second highest number of votes sa party list. Yeah. Isususpend mo ang proklamasyon at para bigyan pong linaw itong issue na ito ay narito po sa ating studio mismo, live na live! Ang gwapong-gwapo! Buhay na buhay siya ay buhay na buhay at lahat ng ugat sa kanyang katawan. Walang iba po kundi ang dating chairman ng National Youth Commission at ang nagtatag at pinuno ng Duterte Youth Party List. Walang iba kundi si Chairman Ronald Cardema. Yahoy! Good morning, Chairman. And welcome to Yes, Yes, Yo Topacio. Yes. Kasama po natin si Miss Jubes. Hello po, Juvie de Guzman po. Morning po, Ma'am Juvie and Boss Ferdy. Parang ang tagal na natin din nagkita, no? Ayan, ganun ka pa rin. Doon pa sa lumang studio natin na Kapanayam. Nung nakaraan si Chairman Cardema. Ayan. At Chairman, unang tanong po namin sa inyo, ano na pong latest doon sa inihain yung petisyon sa Korte Suprema upang ituloy na po ng COMELEC ang pagproklama sa 3 naging qualified nominees ng Duterte Youth? So last week po tayo ay nag-file ng petition para sa TRO. Bakit po? Sa tingin po natin merong grave abuse of discretion si COMELEC. Bakit po ganon? Marami tayong kasamahang party list na merong kaso, hindi naman sila na-suspend. Ang dami. Yung ibang party list po doon, katulad ng Kabataan Party List and Gabriela, ang nagkaso pa sa kanila, Government of the Republic of the Philippines. Yes, alam natin yan. Kasama tayo dyan. Pero hindi naman sila na-suspend. So, sa ating pong palagay, talagang tinitira po tayo ng COMELEC. And alam nyo, talagang gusto kong kasuhan rin tong mga taga-COMELEC. Dahil talagang meron silang grave abuse of discretion po dito. Talagang dinedelay nila ang kagustuhan ng 2 milyong Pilipino na makitang maproklama ang kanilang mga kinatawan sa Kongreso po. Opo. Naunawaan ko po na yung kasama natin last week dun sa forum, si Attorney Harold Respicio ay naghain na rin. Yes, at po. sana mag-guest natin si Attorney Harold dito para mabigyang... Akala ko nga, magkapatid sila, magkamukha sila halos no? Oo naman. Pareho yung mga takbo ng nila, si Lakbo na kanilang damdamin. Ganyan talaga ang mga makikisig at nakipaglaban para sa interes ng bayan. Alam mo, meron akong meron akong isang magandang estadistika na na-confirm po natin kaya dapat magdadalawang isip itong COMELEC. Alam nyo, meron tayong yung tinatawag na local absentee voting. Ang karamihan po ditong absentee voting na ito, kasi mga nakadestino sa iba-ibang lugar na hindi naman doon sila nakarehistro bilang mga botante, ay galing sa hukbong sandatahan ng Pilipinas at sa pambansang pulisya, armed forces at
Philippine National Police. Meron din pong mga 5,000 miyembro ng media na naka-assign, siyempre, kino-cover yung eleksyon at mga empleyado ng gobyerno. Alam nyo, ito magugulat ka sa hanay ng mga pulis at militar. Ito ang mga top 12 na nanalo sa eleksyon. Bongo, number 1. Pababa, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, Raul Ambino, Vic Rodriguez, J.V. Hinlo, Philip Salvador, Alier Querubin, Gringo Honasan, Colonel Bosita. Ayun. Okay. Ano ang number 1 na party list? Duterte Youth. Sa hanay ng mga pulis at ng mga militar. Kaya, Chairman George Garcia, ikilabutan ka naman sa ginagawa mo. Anong gusto mong galitin? Ang 2 milyong Pilipino na kasama ang ating mga kapulisan at ang ating mga sundalo. You're courting disaster, boss. Palagay ko mag-isip-isip ka dyan sa ginagawa mong yan at listen to the will of the people. Mako-confirm nyo ito, di ba? Sapagkat pwede nyo ba ikwento yung kung saan yung 2 pang nominees nang galing ng Duterte Youth? Yes po, sa kauna-unahang pagkakataon ng ating pong nominees mula sa Duterte Youth Party List, isa po galing Philippine Military Academy, isa po galing Philippine National Police Academy. So kaklase po nila ang mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ano po mga pangalan nitong mga dapat nang maupo dyan sa House of Representatives para meron namang mga matitino at mga tatapang na mga tao dyan? Yes po, si Congressman Berlin Lingwa po ng Philippine National Police Academy and si Congressman Ron Bawalan ng Philippine Military Academy. Ang ating nga po masabi, kung dati po kalahating dekada tayo nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo, talagang nakikipagdebate tayo, paano pa ngayon? Tatlo na tayo at galing pang sa hanay ng PMA at PNPA ang ating mga kongresista. Talagang aasahan ninyo na kung meron makikipaglaban dyan para sa bansa, para sa mga OFWs, mga pulis at sundalo at mamamayang Pilipino, ito po ang inyong Duterte Youth Party List na ibinoto. Opo. Baka may gusto kong itanong kay Chairman. Chairman, ako naman nalulungkot sa sitwasyon ngayon. Pero bagamat ginagawa naman ng ating COMELEC yung kanyang kakayahan, hindi pero siyempre, marami ho siyang, sabi ng iba, marami naman nung dumidikta sa atin. Pero alam mo, ang sabi ng iba, masarap ang patis. Ang sabi ko naman, depende sa patis. Hindi. Siguro po manawagan na lang po tayo sa tamang pamamaraan dahil alam niyo naman dito kasi sa ere, ang masasabi po natin, wala na bawian. Sige po. Yes po, tayo po, syempre kayo po uli, sige. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. At alam nyo, sa halos kalahating dekada, tayo ang nakikipaglaban mula sa gobyerno papunta sa mga makakaliwang grupo. Ayaw nating ma-recruit ang inyong mga anak, apo, at mga kabataan Pilipino papunta sa hanay ng NPA. Kaya po ang inyong Duterte Youth Party List kaisa-isang nagpapanukala ng anti-CPP-NPA bill sa Kongreso. At ito po, kaisa-isa pong party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng rapist, kidnapper, drug trafficker, teroristang NPA at mga kurakot plunderer sa gobyerno. Ganyan po ang ating paninindigan sa Kongreso. At ngayon po, magiging 3 tayo. Merong galing Philippine Military Academy, kaklase ng mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. At meron po tayong galing Philippine National Police Academy, kaklase ng mga tenyente ng Police, Bureau of Jail, Bureau of Fire. Asahan ninyo na ang tutok natin talaga ay pagprotekta sa ating milyong-milyong mga Pilipino laban sa mga kriminal, terorista, drogista sa ating bansa. Kaya sana po ay matauhan ng COMELEC. Bakit? Na-canvas nila ang boto at na-realize nila 2.3 million ang ating boto. Pinakamataas na boto ng mga OFWs actually, sir. Pag tumingin ka sa Amerika, Canada, Singapore, Hong Kong. Pala kasi ang datos ko mga military lang. Pati po sa OFWs, sa kahit anong bansa, Duterte Youth Party List po number 1. Talagang Pati po sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Talagang voice of the people. Kasi grabe, dati ba, ano ba yung last time na nakuhang boto ng 600,000 po. 600,000 na, naging 2 million plus. Yes po. 2.3 million po. 2.3 million, grabe. Talagang lumaki yung boto ni Chairman Boto! Napakalaki ngayon ang boto ni Chairman Cardema. Grabe, napakalaki.
Attorney, ang tingin ko naman kasi baka pinag-iisipan lang. Medyo dinilay lang ng konti kasi number 2 na di ba? Kumbaga top notcher. At yung mga ayaw naman, syempre sila naman po yung madidehado. Ay, kasi may laro yan Kasi may gusto silang mga ipasok na party list Kaya. Alam ko yung mga style na yan Style yan Style talaga. Style nila, SMB yan Style mo bulok. Pero malabong yan. Ewan ko lang, depende rin siguro sa mga batas ng COMELEC. Dapat sabi naman, nila. Napakalinaw ng batas. Ano po? Kanya kami ay nadidismaya. Ayun. At mamaya ipapaliwanag ko. Anyway, kami po ay magbabalik. Pasalamatan po natin si dating chairman ng National Youth Commission at founder ng Duterte Youth, Chairman Ronald Cardema. Thank you very much. At sa uulitin po ay sana you can once again ball program. Yes po. Salamat po, sir. Thank you very much po. Salamat. At magbabalik po ang sesyon.